Ating kilalanin ang nag-iisang si Jin Mori, ang batang tigre, at ang kanyang nakaraan, the God of High School. Konnichiwa mga kaibigan, alam naman natin na ang God of High School ay isa sa pinakapatok na anime series ngayong taon. Sa videong ito, tatalakayin natin ang patungkol sa aroganteng pamangkin ni Jin Taejin na si Jin Mori. Gusto ko lang ipaalala sa inyo na ang videong ito ay naglalaman ng spoilers mula sa manga. Wag na natin patagalin pa, simulan na natin. Libong taon na ang nakalilipas, bago pa man ang God of High School ay mayroong isang partikular na Monkey King. Itong Monkey King ay tinatawag na Diyos ng kanyang nasasakupan, ngunit hindi pa itinuturing na Diyos ng mga kataas-taasan noong panahong iyon. Sa totoo lang ay itinuturing rin siyang halimaw sa kama. Biro lang. Ang ibang Diyos ay tinatawag siyang ang dakilang hari ng mga halimaw. Ang Monkey King na ito ay nagpasya na pumunta sa isang paglalakbay sa Heavenly Realm upang hamunin ang mga Diyos upang subukan ang kanyang lakas. Para sa mga hindi nakakaalam, ang Heavenly Realm ay isa sa 3 realms sa God of High School anime. Ang natitirang dalawa ay ang Sage Realm kung saan nakatira ang mga halimaw at lahat ng anyo ng mga nilalang, at ang Human Realm kung saan nakatira ang mga normal na tao. Balik sa kwento, bago hamunin ang mga Diyos, nagpasya ang Monkey King na pumunta doon na ganap na protektado. Para magawa ito, kailangan niyang gumawa ng ilang body armor na hindi madaling masira. Ngayon, nagpasya siya Anas pumunta sa isang panday na tinatawag na Hephaestus. Siya ay isang heavenly blacksmith na kilala sa paggawa ng sandata ng Hercules na club at iba pang cool na bagay. Bago makuha ang baluti, sinabihan ang Monkey King na kumuha ng talagang matibay na metal, isang bagay na mas malakas kaysa sa metal na tinatawag na barbadium. Isa ito sa pinakamatibay na metal na sinasabing may kapangyarihan ng paghawak ng mga kaluluwa, ngunit may isang kondisyon para makuha ang bagay na ito. Na mas malakas kaysa sa barbadium, kinailangan nitong isakripisyo ang buhay ng iba pang mas malakas kaysa sa metal. Matapos pag-isipang mabuti ang sitwasyon, tumanggi ang Monkey King. Paano niya inaasahan na mananalo sa laban kung walang magandang body armor? Anyway, nagpatuloy ang Monkey King at umalis, hinarap niya ito mag-isa. Hindi nagtagal bago umalis ang Monkey King, inatake ni Buddha ang tindahan at nasugatan si Hephaestus. Napagtanto ni Monkey King ang nangyari, nabuksan ang kanyang mga mata kung sino talaga ang mga Diyos at kung gaano sila katiwali. Ang mga Diyos na ito ay higit pa sa makasalanan kaysa sa mga tao sa human realm. Ginawa nila ang pagnanasa, pagmamataas, katamaran, inggit, puot, katakawan at kasakiman. Hindi nagawa ng Monkey King si Hephaestus na magdisenyo ng armor para sa kanya dahil patay na siya, kaya nagpasya si Mori na isakripisyo si Hephaestus para lumikha ng ultimate armor. Nakuha rin niya ang isa sa pinakakinatatakutan na sandata na tinatawag na Nyoibo. Napakabigat ng sandata na ito na tumitimbang ito ng 80 milyong tonelada, kaya karapat-dapat lamang ang makakahawak nito na parang bulak. Noong araw na yon, galit na galit ang Monkey King kaya isa-isa niyang pinatay ang mga Diyos. Tinawag siya ng ibang halimaw bilang bayani at God Killer at kinalaunan, pinalaya siya sa Sage Realm dahil sa mga ambisyon nito. Ang kilala bilang God Killer Monkey King ay nagdeklara ng Heavenly War laban sa Heavenly Realm. Upang manalo sa digmaan, nagpasya siyang bumuo ng isang pangkat na binubuo ng 9 na hari ng Sage Realm, na kinabibilangan ni Uma, ang hari o reyna ng Minotaurs. Si Uma rin ang may isa sa pinakakinatatakutan na sandata na parang pamaypay. Ang sandatang ito ay maaari lamang niyang paandarin at ng Monkey King. Sinasabi na ang isang indayog mula sa kanyang fan ay maaaring makasira sa isang buong bansa. Ang isa pang miyembro ng pangkat ay si Garuda, isang demonyo na natagpuan ni Uma. Hindi maintindihan ni Uma kung ano ang ibig sabihin ng magkaroon ng mga kaibigan o kasama kundi kung paano makipaglaban at makipagdigma. Ang Monkey King ay nakipaglaban sa maraming masamang Diyos at noong siya ay nakikipaglaban sa Ninetales Guardian, ang laban ay naputol at ang Monkey King ay nahuli at itinapon sa Ig 3 grams kulungan.
Sa kalaunan ay sinira niya ang kulungan at nagpatuloy ang digmaan. Matapos ang napakaraming taon, natapos na ang digmaan, ngunit ang kaharian ng Seije ay nawasak, pero hindi pa dito tapos. Ang Monkey King ay muling nagkatawang tao bilang Don Mori at nilabanan niya ang Buddha at Jade Emperor. Ngunit sa hindi malamang dahilan, si Don Mori ay nawala. Sa kalaunan ay natagpuan ni Jin Taijin sa panahon ng Gilgamesh Mission ang isang berdeng kristal na may sanggol sa loob. Na-master na niya ang kanyang renewal taekwondo, kaya walang alinlangan siyang sumali sa God of High School. Sa laban nila ni Park Il-pyo, lumabas ang alaala ni Jin Mori na isa siyang Diyos. Sa araw ding iyon na ilabas ni Jin Mori ang kanyang sandata na ang Nyoibo, at katiting alaala sa laban nila sa Fully God Transform ni Jegal Take. Isang makulit at walang pakialam sa rules si Jin Mori para lang iligtas ang naapi. Sana all nililigtas, ako kasi umamin, pero dinireplyan. It really hurts. Lamang po ang nakaraan, at kung sino ba talaga si Jin Mori, 3 times a week ako mag-upload mina. Kung nagustuhan nyo ang videong ito, muamua chop chop, wag nang mahihiyang mag-subscribe, at ihit ang notification bell upang updated pa kayo sa mga ilalabas kong video. Sayonara.